halata ho na meron na po siyang malay sa mga nangyayari. Lalo po yung patungkol sa pera, talagang ramdam ho natin, ayaw niya pong ibigay kay Nanay Ansing. Huwag kang kukuha doon. Ay, hindi ako kukuha. Wala akong pera. Nakidado pa nga, Frankie, nga yung pera mo. Wala. Pagkat ayaw mo, Wala. pagpagawa ko nga ng bahay mo, Paano ako magkakaroon ng pera? Wala naman talagang pera. Kasi kung paulit-ulit, Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin sa ngayon, isisingit ko po yung update ho kay Nanay Ansing at saka po kay Kuya Oliver. Dahil po dun sa napanood natin kahapon, halata ho natin na si Kuya Oliver ay may malay na patungkol po dun sa kanyang pera. At dito ho, may ginawa na naman po si Nanay Ansing na hindi po inaasahan. At sa tingin ko po, matatawa po tayo dito. At buti na lang nandyan po si Daddy Frankie para sabihin yung mga bagay-bagay. Kumbaga ho, real talk. Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos, pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, wag po natin kalimutan. Pwede rin po nating i-follow at saka po pwede pong i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At kung okay lang po, pakisuportahan po yung ating mga kasamahan sa Team Kalingap, lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rob. At isama po natin si Daddy Frankie. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po kay Oliver at saka po dun sa kanyang kapatid na si Nanay Ansing, na kung saan nga po ngayon napakasikat na po. Bagamat marami pong nagagalit po sa kanya, mga kabayan po natin, pero talagang ganun pa rin po talaga siya. So may mga ilang bagay po akong gustong i-highlight po dyan. Pero bago po yun, gusto ko lang po muna magpasalamat kay Daddy Frankie dahil nga po nag-message sa atin, nag-i-invite po siya dahil yung kanyang shelter ho, kumbaga merong blessings tapos kasabay ng birthday niya sa darating na February 12, mga kabayan po natin. Kaso nga lang ho, medyo may kalayuan po tayo. So pinaliwanag ko po sa kanya at saka meron din po kasing alumni po dito sa may amin. So pasensya na lang po muna kay Daddy Frankie at saka sa ilang mga viewers po natin na nagsusupport po kay Daddy Frankie. Pero para sa akin ho, appreciated ho yung pag-i-invite po ni Daddy Frankie. So maraming salamat kahit medyo sikat na po si Daddy Frankie. Naalala pa naman po tayo at saka yung mga kasamahan po natin. Alam po? So maraming salamat kay Daddy Frankie. So ngayon po tuloy po tayo dito. Siyempre ho, sino ba hindi nakakilala po kay Oliver? Isa po yun sa napaka-viral po na vlog ni Daddy Frankie. At ang dami na hong nagbago sa buhay niya. Dahil masalimuot po yung kalagayan niya po noon, di ba? So ngayon ho, okay na yung itsura niya. Talagang masasabi natin na malaki talagang improvement. Kaso nga lang ho, yung kanyang kapatid na si Nanay Ansing, muli pong pumunta po dyan po sa lugar nila. Na kung saan ho, yung kwentuhan nila mga kabayan po natin, ako po yung natatawa. Kasi nung nag-uusap po sila, about po sa pera ni Oliver at para bang sinusulsulan niya po si Oliver kung ano ang marapat gawin doon sa pera. Tapos si Oliver naman po ang sinasabi, wala daw siyang pera. Ito panoorin nga po natin yung part na yan. ayaw mo pang umuwi sa bahay? Wala. Ha? Yung pera mo, anong gagawin mo doon? Wala akong pera. Napanood ko nga sa vlog, may pera ka. Gusto mo, paggawan na lang natin ng bahay mo sa tabi ko. Wala akong pera. Pag umuwi ka, may bahay ka na. Gusto mo yan? Oo. Doon sa tabi ko para malagaan na kita. Doon sa malayo. Kasi malayo yung dating kulungan mo. Pera. Gusto mo sa tabi na lang ng bahay ko? Kunin ko sa kanya. Iuwi ko. Tapos ipangpagawa ko ng bahay mo. Huwag kang kukuha na din. Ha? Hindi mo na huwag kang kukuha doon. Ay, hindi ako kukuha. Wala akong pera. Nakidado pa nga, Frankie, nga yung pera mo. Wala. Nakatago. Huwag kang kukuha doon. Ay, pagkatayo mo. Wala. Pagpagawa ko nga ng bahay mo. Paano ako magkakaroon ng pera? Wala naman talagang pera. Hindi nga, bigay nga sa'yo ng sponsor. Bibigyan ako? Oo. Buti mo, bigyan. Huwag kang kukuha, nakakaya. Ay, So yan mga kabayan po natin, maliwanag ho, yung mga sagot po ni Oliver dito, halata ho na meron na po siyang malay sa mga nangyayari. Lalo po yung patungkol sa pera, talagang ramdam ho natin, ayaw niya pong ibigay kay Nanay Ansing.
At ang matindi po dito, nung sila po ay nakausap na po ni Daddy Frankie, iniba po yung kwento ho ni Nanay Ansing. Parang ang dating ho, si Oliver na ho ang nagsasabi na yung about sa pera. Para nga ho, ipagawa na raw yung bahay. Ano po? Panoorin po natin ito. Ano pinag-uusapan nyo dun sa taas? Wala. Sabi ko, Daddy Frankie, yung pera niya, papagawa ko ng bahay niya sa tabi ko. Eh, sabi naman, Di ba ayaw pumayag ni Kuya JJ? wala naman siyang magagawa, Daddy Frankie, kung yun ang gusto ni Kuya ko, Oliver. Pada ano, JJ? Wala. Wala pa yan tapos. Sinabi ko sa kanya, sabi niya, kunin ko daw sa'yo, sabi niya. Sabi Sabi ni Kuya ko, Oliver, Alin? yung pera niya. Sabi ko, pagawa ko ng bahay mo, doon sa tabi ng bahay ko, para pag umuwi na siya, meron na May siyang pera tutuluyan. Okay lang sa'yo, Kuya Oliver? Iwan ko. So ayun po mga kababayan po natin, medyo iba rin talaga si Nanay Ansing, ano, pagdating po dyan sa pera ni Oliver nga po, ano. Hindi ko po alam kung sinasadya niya po yan o talagang natural lang po sa kanya yung mga sinasabi niya. Bagamat ang dating po kasi ni Nanay Ansing ho dito, parang tanggap niya eh. Parang alam niya na maraming magagalit, pero parang okay lang sa kanya, ano. Bagamat sa mga ilang pagkakataon ho, dyan sa mga vlog ni Daddy Frankie, may mga ilan na rin po na tumutulong din po sa kanya. Ano, kahit papaano ho, siya po ay tinutulungan din mga bayan po natin. Kaso nga lang ho, ang pag-uusapan po natin dito ay yung patungkol po sa pera ni Oliver, na kung saan ho, marami nagtulong-tulong po dyan, at hindi po yan basta-basta gagamitin kung saan-saan lang po. Ano? So ang maganda po dito, tinapat po siya ni Daddy Frankie. Ito, panoorin po natin yung kanyang paliwanag. Hindi, kasi bago ko naman kasi ibigay sa inyo yung magaling na talaga. At pag ibibigay ko siya sa inyo, yung makakapag-desisyon na siya sa sarili niya. Kaya nga yung pinapakiusap ko kasi, Nanay Ansing, na madala lahat ng mga kapatid mo dito, mag-usap-usap kayo, yung kung ano yung sinasabi mo, naririnig ni Kuya JJ, naririnig nung isa, hanggat maaari. Kailangan 4 kayo na kung ano yung sinasabi ng isa, naririnig ng isa. Kasi kung ikaw lang ang magpupunta dito, tapos sinasabi mo yung gusto mo, sarili mong desisyon lang. Baka mamaya masisi ako ng mga kapatid mo. Kasi yun nga, yung last na punta ko doon, nagagalit si JJ. Ayaw ko naman na sundin yung desisyon mo, na desisyon mo lang. Kasi nga, yung last na punta ko, nagagalit. Ayaw ko mag-away-away kayo magkakapatid. Ang gusto ko lang naman, Daddy Frankie, na gusto ko makatabi niya, yung bahay niya na ipapagawa, yung katabi na ng bahay ko, para matignan-tignan ko siya. Doon kasi sa dati niyang kulungan, mang layo-layo, walang ilaw. Di ba masama po ba yun? Hindi Yun lang naman. naman ang intention. Sa akin, ayaw kong ako ang nagdidesisyon kasi kapatid nyo. Pero syempre, yaman lang naman. Sana maintindihan mo rin ako, Nanay Ansing, no? Didiretsahin kita. Yaman din lang na ako ang nag-aalaga kay Oliver, tapos sa akin ipinagkatiwala yung pera na yan na galing sa mga sponsor, kaya ako'y mamamagitan. Pero hindi pa rin ako ang magdidesisyon. Kaya sana maintindihan mo ako. No? Kasi kung paulit-ulit na ganyan, pupunta ka dito, tapos paulit-ulit na sasabihin mo sa akin yung gusto mo na idikit yung bahay mo doon, kumbaga, ang hirap ipaliwanag. Sana hindi kayo magalit sa akin, sana hindi ako makasakit, pero kung paulit-ulit kasi yung usapan na ididikit mo, sa akin naman magagalit yung mga taong nagtiwala, pinagkatiwala nila yung pera. So ayun mga kabayan po natin, ang linaw ho nung paliwanag ni Daddy Frankie po dito. Ano po, hindi niya pwedeng basta galawin yung pera na yan nang hindi alam nung ibang kapatid pa po ni Oliver. Kamukha halimbawa ni JJ, di ba? Kung si Nanay Ansing lang po ang susundin, hindi po pwede. Kasi sigurado ho, kukontra si JJ. Na alam naman po natin na si JJ talagang napaka-supportive po kay Daddy Frankie. Hindi siya yung talagang palahingi o kaya kung ano-ano mga request. Hindi ho siya ganun. Nagtitiwala po siya kay Daddy Frankie mismo. So so malinaw naman yung explanation po ni Daddy Frankie dyan. So sana ho si Nanay Ansing, kung talagang seryoso siya sa mga ginagawa niya, pag-isipan niya pong mabuti para hindi ho nagagalit yung mga viewers, mga supporters ho ni Daddy Frankie, at saka yung nagsusupport na rin po sa kanyang kapatid na si Oliver, mga bayan po natin. At kung sakasakali naman ho, si Daddy Frankie naman, gaya na binabanggit ko po ng mga nakaraan, hindi naman po yan matiisin. Kung nakikita niya po na marapat tulungan din si Nanay Ansing,
kusang mag-aabot naman po yan mga kabayan po natin. Ano? So sana malinaw ho yung ating basic reaction video. Pasensya na po kayo. Ngayon lang po uli ako nakagawa ng reaction po. Ano? So salamat ng marami na lang sa mga nanonood po o nakarating po dito sa part na ito ng ating vlog. Maraming salamat. At kung inyo po itong nagustuhan po, pwede naman po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.